Mga kababayan, ito po ay transmission anomalies na gusto kong ipakita sa inyo. Tatlong klase po ito. This is the first part. Makikita po ninyo na itong clustered precinct 7805002 ay hindi nakapag-transmit. Malinaw po yan sa dokumentong ipakikita ko po sa inyo pagkatapos nitong presentation. Hindi po nakapag-transmit ang presintong ito. Kaya nga po, sinutdown po o niligpit ang makinang ito ng alas 8:39 ng gabi ng araw ng halalan, May 10, 2010. So, 2010 ito. So, at 8:39 in the evening, on May 10, election day, noong 2010, sinutdown po yung PCOS na to. Pero maninaw po sa record ng PCOS na wala po siyang na-transmit. Ngunit, pagkatapos ng ilang oras, may natanggap na recorded successful electronic transmission mula sa presintong ito, CP7805002, ng alas 11:23 ng gabi ng araw ng halalan mula sa IP address 10.12.3.143. So, itong transmission na to nangyari 2 oras at 44 na minuto matapos sinutdown at niligpit yung makina. Ang malaking tanong, sino ang nagpadala ng electronic transmission na ito? So, ito po yung ebidensya. I'm referring to the audit log na nasa gitna. 3 audit log po ito. 3 presinto. Pero itong presinto na 7805002, ito yung gitna. Ang audit log, ito po yung record ng makina, ng voting machine, kung ano po yung mga transaksyon na nangyari or events na nangyari sa loob ng makina sa araw ng halalan or before and after, including sa araw ng halalan. So, pag binasa po ninyo ito, magbabasa po kayo mula sa taas, pababa. That's how you read it. Mula sa number 1 hanggang sa end ng number na ito. So, I'm referring you to the middle part audit log ng Precinct 7805002. Ito yung makinang hindi nakapag-transmit pero may natanggap na electronic transmission mula sa makinang iyan. Okay, makikita po ninyo sa pangalawang page, nandyan po sa event 407, nag-generate na po siya ng EML results file. Ito po yung resulta ng halalan. Tapos sinabi, sa 408, walang BEI keys para pirmahan yung resulta. Mahalaga po ito. Mamaya pag-usapan natin yan. No BEI keys with which to sign results. Wala pong safeguard ang electronic transmission. So, nag-attempt po itong makina na to na mag-transmit. Kaya makikita ninyo, unsuccessful transmission, a series of unsuccessful transmission sa 3 servers. Ayan, yung mga yellow na yan. Unsuccessful transmissions. Hanggang dumating po tayo sa dulo. Event number 442. Sabi niya, finished transmitting results. 0 successful transmissions for 3 servers. Malinaw ang sabi ng makina. Wala po akong na-transmit sa kahit isa sa 3 server. Ito po yung server na nasa munisipyo, server ng COMELEC at transparency server. Wala po siyang na-transmit. 0 successful transmission for 3 servers. Kaya po, printing 1 copy of audit log sa dulo, then Monday, May 10, 2010, 20:38 ng gabi, sinara at niligpit ang makinang ito. Samantala, nakita po namin doon sa server sa munisipyo. Ito po yung print log. Ito po yung record din ng lahat na nangyari doon sa server sa munisipyo. Ito po yung MBOC or Municipal Board of Canvassers. May laptop po doon. Sa ating mga kandidato, alamin nyo po ito. So, meron pong server doon. It's a laptop. Ito, pinapahirapan talaga tayo. Ang pagbasa nito ay hindi sa taas, kundi sa baba, papunta sa taas. Ito'y opposite doon sa audit log. Sa audit log, ang pagbasa mula event 1 hanggang last event. Ito, pag binasa mo, last event to event 1. So, unahin mong basahin yung number 13 bago ka umabot sa number 1. So, baligtad ito. Mukhang sinadya para mahirapan tayong mag-audit. So, ito yung print log ng Municipal Board of Canvasser ng presintong yun, 7805002. So, ang number nito ay
So, kaya makikita po natin yan dito. So, ito yung last na mahalagang pahina ng print log na to. Ulitin natin, ito yung audit log ng Clustered Precinct 7805002. Ito yung makina doon sa presinto, sa Barangay Bacolod, Municipality of Culaba, Biliran, Province of Biliran. Ito yung probinsya ko. Tapos, ayan, sa event 442, sinabi niya, finished transmitting results, 0 successful transmissions for 3 servers. Wala po akong na-transmit kahit isa. And then, sinara na po ang makina ng araw ng halalan, alas 8:39 ng gabi. Wala na pong makina doon, niligpit na po. Pero, may natanggap ang munisipyo mula sa Precinct 7805002. Malinaw naman yan sa araw. Ayan, 7805002. Doon sa munisipyo, sa laptop doon, nakalagay, natanggap niya ang PICOS connection attempt mula sa IP address 10.12.3.143. Anong oras? 11:23:23 ng gabi. That is 2 hours and 44 minutes matapos pinak up yung makina, sinut down yung makina, wala nang natira doon sa presinto, may nag-transmit. Ang tanong, sino ang nagpadala ng resulta na yan? Mind you, mga kababayan, ang mga ebidensyang pinakita po sa inyo, pinakita ko po sa inyo ngayon, ay pirmado ng election officer ng COMELEC. Andiyan po, pirmado po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. Galing po sa kanila yan. If you remember, nakita nyo yung pirma niyan? Okay. Ayan. So, balikan ko lang yung mga ebidensya. O, ayan, pirmado. Yung mga audit logs, pirmado. Yung print logs, pirmado ng kanilang election officer. Hindi po gawa-gawa ko yan. At hindi ko ninakaw yan. Binigay nila yan sa akin. So, ito ngayon ang sinabi ni Atty. Respicio. Kapag nakakonect ang makina doon sa internet, pwede mong i-hijack yung makina, pwede mong pasukin, pwede mong baguhin yung resulta. Pero hindi sinabi ni Atty. Respicio na dapat alam mo kung ano yung clustered precinct number at dapat alam mo kung ano yung IP address ng makinang iyan. Mapapasok mo lang ang makina kung alam mo yung IP address at alam mo yung clustered precinct number. Ang ibig sabihin, mahirap i-hack ang makina ng mga outsider. Ang pwedeng mag-hack lamang ay insider mula sa COMELEC at yung election provider dahil silang may alam kung ano yung password at ano yung IP address. Kapag alam mo yung password at IP address, mapapasok mo yung makina when it's connected to the internet. Whether at the beginning of election or at the end of election. So, ito yung dalawang mahalaga. You know the password, you know the IP address. Mapapasok mo yan. So kung outsider, mahirap po kasi wala silang password, wala silang IP address. Magagawa lang ang dayaan kung kakontsabo mo ang COMELEC at ang election provider. Dahil alam nila ang password at alam nila ang IP address. So ito yung patunay na pwede mong hijackin yung transmission. Pwede mong hijackin yung resulta. Now,